Yo, what's up mga kamotor? It's me again, Pyramedic Motovlog. At welcome back sa aking YouTube channel, Medyo matagal tayo na pahinga. So sobrang na-miss kong gumawa ng video, sobrang na-miss ko mag-vlog. Yan, so kahapon nga pala, si Sir Troy Paul ng Cebu, nandito sa Makati kahapon, nandito sa Maynila. So hindi ko pinalagpas yung time na yun, yung oras na yun, para makita sa photo, ma-meet sa personal. Kaya pumunta ako, tapos nandun din si Coach John, si Sir RG, yan. So pakita ko na lang yung picture mga kamotor, So ayun mga kamotor, sobrang thank you, wala Coach John. Sir Troy Paul Motovlog sa RG, sa oras, yan, sa time. Yan, meet natin sila personal. Lalo na kay Coach at kay Sir Troy. Sobra, may coach sticker, may pa-t-shirt pa silang dalawa. Sobrang bait nila, promise. Tol. Solid, So mabalik tayo mga kamotor. So minsan lang dumating kasi yung time na yun, diba? Galing pa ang Cebu, Sir Troy. Tapos sa baba ng Maynila, nasa Maynila. Siyempre di ko palalagpasin yung time na yun. Tapos sakto pa na rest day ako at wala akong ginagawa kahapon mga kamotor, So ingat sa Troy Power Cebu. Yan, tapos shoutout na rin sa Cebu South Chapter na Easy Ride 115, Yan, shoutout sa inyo lahat yan. Keep safe everyone. So sa muli yung pagbabalik, tapos na matagal nating pahinga. So naisip kong gawa ng content yung mga na-experience ko sa unit ko sa loob ng isang taon, Kasi isang taon na siya. So unang issue mga kamotor, naramdaman ko dun sa unit ko yung arangkada mga kamotor, Medyo duloy arangkada niya, tapos mataas yung RPM niya. So yun, ginawa ko sa NTDMC lang sa Team Pasay, syempre. Kaya shoutout Team Pasay, Yun, good. Nasa 2,500 RPM, sinisibat na. Yun, sa akin, ayos na yun. Kaya nasolusyonan yun. So pangalawa mga kamotor, sa loob ng isang taon, yung tornilyo dito sa harapan niya, natatandaan nyo or napanood nyo, ginawa ko pa siya ng video na isang buwan pa lang may sira na agad yung title ng title ng video natin mga kamotor, Pero para sa akin, hindi naman sasira ka agad minor issues lang siya na madaling gawa ng paraan. So yun, binalik natin sa kasa, Si Kuya Mike, siya yung gumawa, siya yung mekaniko dun sa Makati. Yan. So pagtapos nun, tapos niyang gawin yun, dahil tayo niya ng tornilyo na mas mahaba na doon sa harapan natin, tapos lumawag nga kasi yung dati nakakabit. Hanggang ngayon, isang taon na siya, hindi ko na naramdaman ulit yung issue na yun mga kamotor. Ayan, so yun yung pangalawa mga kamotor. So mapunta tayo sa pangatlo mga kamotor, Yung pangatlong issue na naramdaman ko sa kanya ay yung gas reserva, yung nasa gilid mga kamotor. Yung nabibiyak yung yung takip. So yun, pinalit natin doon, T-brass na 6mm yung size. Ayan. Hanggang ngayon, sinisilip-silip ko pa rin yung side. Baka mamaya may bitak na yung mga hose na nakakabit mo sa T-brass, kasi medyo mataba-taba ng konti yung T-brass. So pang-apat mga kamotor, yung issue dun sa brake natin sa likod, yung nalalaglag yung tornilyo. Yun, nangyari sa akin yun. Bago ako umalis sa base, galing ang trabaho, pauwi ako. Meron pa yun pagdating ko sa bahay, wala na. Ayan, so naging remedyo na lang.
dun sa Bugs Motor Shop, yung malapit dun sa amin, ano, buti na lang meron siyang extra o meron siyang tubo na medyo mahaba. Pinutulan niya lang ako ng saktong-sakto, sinukat niya lang para makakapit yung brake pad natin kasi yun yung pinagkakapitan ng brake pad natin na isa eh. Ayan, so hindi naman siya ganun kataba tulad ng tornilyong nawala. Pwede na rin pamalit dun sa nawalang tornilyo kasi hindi ko alam kung saan nakakabili ng ganung tornilyo eh. So yun yung pang-apat mga kamotor, ano. So mapunta tayo mga kamotor sa panlimang issue na naramdaman ko dito sa unit ko sa loob na isang taon. Eto yung dito speed meter sensor mga kamotor, ano, hindi gumagana yung gauge natin. Sa 7 months naramdaman ko siya. Napansin ko na hindi na gumagana yung ano sensor. So napaisip ako, ano kayang cause, ba't nasisira ka agad yun? O mali ako ng pag-maintain sa motor. Kasi tuwing mag-out ako, tuwing uuwi ako galing duty dito sa ambulance, yung panlinis na yung pressure washer. So bago ka mag-out, kailangan malinis yung ano ambulansya na i-endorse mo dun sa kapalitan mo, siyempre. So sinasabay ko siya sa paglinis. Kada maglilinis ako ng unit ko, sinasabay ko siya sa paglinis gamit yung pressure washer mga kamotor, ano. So siguro dun bumigay yung ano yung sensor. Kasi kahit may goma sa sobrang lakas ng pressure washer, pag natututukan yun, siyempre papasok at papasok pa rin sa loob yun. Siyempre pressure yun, lakas ng pressure nun eh. Kaya ako pa naman, hilig ko pa naman super glass ko, tapos sa mga putik-putik sa ilalim, kasi yung siyempre nadadaanan yun. Siguro sa susunod mas mag-iingat tayo kapag ka napalitan na to. Lalagyan muna siguro natin ng plastic bago natin hugasan doon sa part na yun, no? Babalutan muna natin ng plastic yung sensor. O di naman kaya huwag natin masyadong itutok o hindi ko masyadong itututok yung pressure washer pagka dun sa part na yun ng sensor na yun, no? So pang-anim mga kamotor, itong ano brake natin sa likuran, itong nasa left side, yung repair kit niya mga kamotor yung nakaraan, nawalan ako ng preno, di ko alam. Akala ko nagbutas yung hose, at tinitignan ko dito kung may tagas, wala. Yan ako ulit yung kay Kuya Bad, yung malapit dun sa amin ng motorcycle shop. Pinalitan ng repair kit mga kamotor, ano. So hindi ko nakuha kung pang anong motor yun, pero sa mga susunod na video natin i-update ko kayo mga kamotor para maka-idea na rin yung iba. Kasi yung iba may nababasa na ako sa group na experience din eh yung ganong issue. So sa pampitan sa akin mga kamotor, ano, tayo papuntahon Pampanga sa San Fernando. Sinundo ko yung bayaw ko. Sa bahay pa lang, naglolo ko na yung starter mga kamotor. No, naglolo ko yung starter. Pag pinupush-step ko siya, may narinig lang siya. Tick, 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 tick. Gumaganon lang. Parang kumakatok lang, ano. Tapos, biyaya ko, pinik ko lang para umandar. Sa bahay, biyaya ko hanggang San Fernando, Pampanga. Di okay, pagdating na San Fernando, Pampanga mga kamotor, nung nagkita na kami ng bayaw ko, pag push start ko, 1 click, o di ayos na, babalik na kami, o di namin sa bahay. Pagdating ng Apalit, yan, kumain kami, nakakita kami ng mamihan. So gabi na yun, mga 9 PM o 10. Pagdating namin ng Apalit, yan, tapos namin kumain sa mamihan, epic fail mga motor kasi pinupush start ko,
Hindi na naman umandar, tapos kahit anong kick ayaw umandar. So kinabahan na ako, akala ko di na ako makakauwi. Akala ko di na ako makikitulog sa Pampanga. Yun, dalawa na kami sumisipa. So pagod na pareho, pahinga muna. Maya after 5 minutes o 10 minutes sinesting ulit namin. Restart, ayaw pa rin. So sinik namin hanggang sa napaandar namin, namandar ulit siya hanggang Manila na yun, nakauwi na kami. Then the next day mga kamotor, sinustart ko, dinala ko dun sa motorcycle shop ulit ni Kuya Bads. Yan, Bads Motor Shop sa pinakamalapit dun sa amin. Pag full start ko, paris na ang bahay, okay. Pagdating ko sa shop, sinabi ko sa kanya yung problema. Tapos sabi niya sa akin, so ngayon gumana, mahirap natin mahanap kung ano yung problema yan. So dalhin mo dito kapag nagloko ulit. Ayun, di palis na ako, nung full start ko na, ayaw na ulit. Nekat na nila yung unit doon, yung motor ko, dinect na nila. Basta nakita yung sira mga kamotor, starter relay. Akala ko yung sira na starter ko eh. So mga kamotor, ito tip din kapag ka nagkakaganon na starter nyo, pagka nag-full start to, tapos narinig nyo lang tick, 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 parang kumakatok lang, posible na starter relay yung sira na yan mga kamotor. Pero siyempre kailangan pa rin matik ng mekaniko yan, baka hindi yun yung sira tapos yun yung palitan, sayang naman, di ba? Yun, so naging problema na sa akin dito sa side, nandito yung sa kanan na part ng motor natin. So nababasa siya ng ng ulan. Yun mga kamotor, so yun na yung pito na naging issue. Una pa lang naman kasi alam ko na, siyempre motor style yan. China brand yan, ika nga, diba? Pero ang motor kasi, wala naman sa brand ng motor yan eh, nasa gumagamit yan. Nasa nag-aalaga yan, diba mga kamotor? Bago ko kunin to, alam ko na yung posting ko, nakakapagpaba-issue, siyempre, kaya mong dalhin dapat, diba? Kapag may naramdaman na issue, huwag mo na iyak. Ang lalaki nyo na iyak pa rin. Postingin nyo muna gawa ng paraan, diba? Eh kung talagang walang-wala na, o sabang-saba ka na talaga sa buhay mo, balik mo na sa kasa ng maayos, diba? Kung talagang sumasakit na yung ulo mo. Joke lang. Siyempre sayang din naman yung dinaon nyo doon, diba? So ayun mga motor, sa loob na isang taon, yun yung mga naging issue ng unit ko sa akin. Yun, bali ito yun. So lahat naman yun, nagagawa ng paraan. Di naman ganun kamahalan. Sa tingin ko nga, ang pinakamahal yung sensor. Kasi ang price niya nasa 550 or 650, di ako sure. Pero para sa akin sulit na sulit pa rin sa mga kamotor. Napakadaling gawa ng paraan ng mga issues ni Easy Ride mga kamotor. So next review ko sa loob na isang taon, yun lang din yung mga pinalitan ko, the rest, yung mga maintenance na engine oil, brake fluid, brake pad. Yan. So sa brake pad sa mga kamotor, sa likod, 2 beses na ako nagpalit. Sa harapan, hindi pa ako nagpapalit mga kamotor, So hanggang dito na lang muna ulit mga kamotor. Papasok na naman tayo dun sa base. 3 araw na naman tayo naka-duty. Yan. So bago mahuli pala yung lahat, bago makalimutan, shoutout nga pala sa Team Lakwasero. Yan, ng lakbay ni Amigo Endurance. Yan, 600 km endurance. So dami na nag-aabang dyan mga kamotor. Sana matuloy na sana pwede pa tayo makatakbo mas maluwag yung schedule natin kasi ang tagal na adjust yung pinaka-date niya
Hanggang dito na lang muna mga kamotor. Once again, this is Pyramedic Motovlog. Keep safe and ride safe everyone. Peace!